part 4 na itong pag-uusapan natin ng series na ating pinag-uusapan for the last couple of Sundays. Nag-break lang po ako ng isang Sunday kasi sabi ko kay Mama Dang na kailangan ko muna mag-rest. Okay? So to be able to continue into this topic. Now, what we're talking about is actually overcoming the devil, overcoming his schemes. Kasi po ang kaaway, ang plano niya sa atin is to steal, kill, and destroy. Yun lang. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kakampi natin ang mundo, kakampi rin natin ang demonyo, yung sinasabi ng mga ibang tao ngayon. Hindi. Sa tuwing nakikita ka ng demonyo, ang nakikita niya ay si Jesus. Because we are created in the image of God. So ever since you became human, you are already an enemy of the devil. Keep that in mind. You are already. And when you receive the Lord Jesus Christ, you are a sworn enemy of the devil. Kailangan po natin tandaan yan. Kaya for us to overcome, we must continue to walk in light. Ang paglalakad po sa liwanag ay parang ina-apply natin yung dugo ni Kristo sa atin. Ang pag-apply ng dugo ni Kristo, hindi yung panalangin, Lord, i-apply mo yung dugo ni Kristo sa akin. Hindi ganon. Ang pag-apply ng dugo ni Kristo ay inaalala kung sino siya sa buhay mo. Buhay natin. Tama katuwid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung gusto mong manahan ang dugo ni Kristo sa iyo, ikaw ay lumakad na naaayon sa kanyang salita. Amen. So pag sinabi ng Panginoon, ito po isang example. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita na huwag niyong kalimutan ang pagsasama-sama at pag-gather together for the Lord's name. Ang hirap i-Tagalog eh. Do not forget the fellowship of the people of God, which is what we're doing right now. Itong fellowship na ito ay isa sa mga utos ng Panginoon. Kaya kapag sa tuwing linggo, o sabihin na natin, at least sa isang buong linggo, dapat meron tayong panahon para sa Panginoon. At isa ito. Meron ho rin tayong Saturday prayer meeting, 5:00 po. Kapag pwede ho kayo, you could come. So we could pray together. Yun po, purely prayer lang. Anyway, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong i-apply, o sabihin na natin, if you want to apply the blood of the Lord Jesus Christ upon your life, walk in light. Walking in light is knowing the word of the Lord and doing what God asks us to do, which is isa sa mga utos ay magsalo-salo tayo at makinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So meron na tayong isang check mark. Lord, ito na Lord. Tuloy-tuloy na ito. So isa lang yun sa part. So madami pa tayong kailangan pag-usapan. Ngayon, hindi lamang po yun. Kapag tayo ay bilang pamilya, tayo nag-gather together as family, we break bread. And whenever we break bread, we do it in remembrance of the Lord. Every time. Kaya kapag tayo kakain, sabihin na natin sa bahay, tayo kakain, tuwing mananalangin tayo, it's just a reminder for all of us to call upon the name of the Lord. Sabihin natin, we do this, we eat, we drink in remembrance of the Lord Jesus Christ. And each time we do this as a part of our life, para tayo nagko-communion nun na inaalala natin yung kamatayan ni Jesus at yung pagkabangon niya muli. At because of this, we are applying the blood of the Lord Jesus Christ upon us. Okay? Now, ang pinag-uusapan natin is actually yung mga atake ng kaaway sa atin. Napag-usapan natin before that there are different dimensions of warfare. Tapos na tayo sa Battle of Attrition. Sa mga hindi pa po nakapakinig, pwede ho natin balikan yung video natin. Pero ito po, kailangan po natin ituloy. Ang pangalawa, Battle of Misrepresentation, Battle of Fear, and number 4, dito natin itutuloy, direct attack. Usually when the devil, hindi niya tayo makuha sa Battle of Attrition, Battle of Fear, wala na tayong kinatatakutan. Ang kinatatakutan lang natin ay ang Diyos. Ngayon, kapag wala na magawa ang kaaway, hindi niya na matinag. Halimbawa, ikaw, matindi na yung pananampalataya mo. Hindi ka na natitinag sa mga sitwasyon sa buhay. Patuloy pa rin yung paglilingkod mo sa Panginoon na
sinasabi mo na kahit na wala akong pera, magbibigay pa rin ako sa mahirap. Kahit na may sakit ako, mananalangin pa rin ako ng may sakit. Ganun yung respond natin palagi. If the devil is bothering you in many ways, sabihin mo sa kanya, sige, mangangaluluwa ako ng madami. Dahil ginugulo mo buhay ko, maghanap pa rin ako ng mga tao para makakilala kay Jesus. Ayan. Yun ang lagi nating ganti. Ano ho? Ngayon, pag frustrated na ang kaaway, ang gagawin niya sa'yo, direct attack. Ito yung number 4, direct attack. When the devil does not win against you in battle of attrition, misrepresentation, battle of fear and weaknesses, he will attack you directly. Ang direct attack, isang example po nito is when nag-aaral po ako noon sa Bible School and we're actually learning music. Na-invite kami sa Pangasinan to teach music. At yung mga tuturuan namin doon talagang eager silang matuto. But from Manila, papunta kami sa Pangasinan. Layo, no? On the way, bigla yung sasakyan namin, somehow parang muntikan kami ma-accident. So, when we actually realize, wala namang problema yung sasakyan, sabi nung kasama namin. Naku, atake to. This is a direct attack from the enemy to stop us from doing the will of God. Isa sa mga bagay na yon, isa yung sa mga bagay na ginagawa ng kaaway is to directly attack us from our situation. The devil is actually planning to steal, kill, and destroy. Yun yung plano niya sa atin. Ano ho? Ngayon, ang kailangan natin gawin to overcome all of these things is we must continue to walk in the blood of Christ, with the blood of Christ upon us. And how do we walk? With the blood applied in our lives is to walk in light. Do the will of the Lord. Hindi tayo nagpapatinig sa mga temptations ng mundo. Na kung saan pag sinabi ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya sa araw-araw, gagawin natin yon. Ibig sabihin araw-araw. Pastor, araw-araw ba tayo magsisimba? Hindi yung pagsisimba. Ang gathering together is actually sa New Testament, ginagawa nila yon daily. They gather together, meron silang communion daily because they want to remind themselves about the death of Christ and His resurrection daily. Because the more you remind yourself of God's death and resurrection, you apply the blood in your life. Amen. Because whenever the devil sees the blood upon you, iiwasan ka niya. Sinabi ko po at nabanggit ko po sa inyo last couple of Sundays, siguro yung first part ng series na to, na sa demonic realm, sabihin na natin sa spiritual realm, yes, andun ang Diyos, pero kadalasan, ang nagbabother sa atin ang demonyo. Okay? Pag sinabi nating demonyo, dalawang part yan. Yung isa ay demons, ito yung mga nagpo-possess ng tao. Okay? Meron din yung tinatawag ng mga watchers, yung mga princess, ito yung mga fallen angels. Yung mga demonyo, madaling matakot sa mga Kristiyano. Lalo na yung mga Kristiyanong naglalakad sa liwanag na katotohanan ng Panginoon. Paano tayo maglakad kapag ginagawa natin ang mga kautusan ng Panginoon sa atin? Okay? Isa sa mga kautusan ay love your enemy. Okay? Mahalin mo ang kaaway mo. Yun yung utos ng Panginoon. Okay? Yun yung utos ng Panginoon. Ngayon sa tuwing minamahal mo ang kaibigan mo, pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, ginagawa ko yung salita mo, I'm walking in the light. Amen? Pero, makinig kayo mabuti, sa tuwing maaalala mo yung kaaway mo, naalala ko na naman to, nasira na naman yung araw ko. Okay, makinig kayo mabuti. You are not walking in light. And whenever there's an open door, the devil could direct attack you. Kung papansinin niyo pong mabuti, sa panahon ngayon, hindi na ho dapat tayo nagre-relax na patatawarin naman ako ni Lord.
Okay lang, bukas na lang ako hihingi ng tawad. This is not the time. 2024 is not the time to do that. Alam niyo kung bakit? Pansinin niyo kung ano nangyayari sa mundo ngayon. Ang nangyayari sa mundo ngayon, masyadong pushy yung LGBT. Diba? Masyado nang pushy sa lahat na lang ng bagay. Buti na lang sa Pilipinas, yung mga LGBT dito, may takot pa rin sa Diyos. Hindi nila masyadong pinupush. Pero may mga mangilan-ngilan, pero mabibilang mo lang sila. Kasi alam nila ang katotohanan. This is the good thing about living in the Philippines. Another thing is, pansinin din ho natin kung ano yung nangyayari sa AMSEC ngayon. Ano yung nabalitaan natin? Hindi po tayo nagre-rejoice sa mga nagpapakamatay. Hindi rin tayo nagre-rejoice, nakikita natin na yung mga nanay, binebenta yung mga laman ng kanilang mga anak sa internet. Ang dami nang nahuli dito. Look at what's happening into this land. And you see, kapag tayo magre-relax lang tayo na bukas na lang ako hingi ng tawad, no, the devil is working double time today. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mas mainam na lumapit na sa Diyos ngayon dahil the protection or yung strong tower natin is si Jesus. God is our strong tower. And if we will not come to Him, wala tayong protection. Nakikita niyo ho ito? Because the devil will steal, kill, and destroy. Yun lang yung plano niya sa atin. Kaya mag-iingat po tayo. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako nandito at nakikinig. Nagagalak. Ang haba naman nun, Pastor. Okay. But you see, we're happy that we're all together here learning the word of the Lord. Now, bukod sa direct attack o yung direct attack ng kaaway kasi he is waiting for us to have an open door. Ang number 5 natin is manipulation. The devil will tempt you into making mistakes and will use those mistakes against you, aiming to make you feel ashamed and turn away from seeking God. Nakarinig na ho ba kayo ng sinasabi niya, saka na ako magsisimba kapag medyo okay na ako? Nakarinig na kayo ng ganon? Lahat na nagsabi noon, hindi babalik. Okay, ito pong gusto kong klaruhin, no? Lahat tayo dito, hindi tayo okay. Okay? Lahat tayo dito may issue. Lahat tayo dito may problema. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon kasi gusto nating malinisan ang ating sarili. Okay? Kaya wag natin sasabihin na saka na lang ako lalapit kapag okay na ako. Wag mo nang hintayin maging okay ka kasi hindi ka okay. Kasi lahat tayo dito hindi tayo okay. Di ba? Ito yung katotohanan. Kasi lahat tayo, sige, magtaas nga yung kamay ng madaming problema. O, di ba? Mga problemadong tao. Kasi hindi naman may iwasan yan eh. Parte yan ng buhay na kung saan ito ay para tayo lumago sa Panginoon. Pero hindi natin ito gagamitin para idadahilan natin na hindi tayo lalapit sa Panginoon. Ngayon, ang kadalasan kasi ginagawa ng kaaway, ipapaalala niya sa atin yung mga gawain natin dati. Ginagawa mo yan, tapos magsisimba ka, nakakahiya. Hindi ka na lang nahiyan. Ngayon, ito yung boses ng demonyo. Huwag kayong makikinig doon. Pastor, baka ako lang yun. Hindi. Makinig kayo mabuti. Yung kapag sinisisi kayo palagi. Okay? Gusto ko lang palalanan po ang bawat isa. Pilipino po tayo. Makakapal po yung mga mukha natin. Tama? Lagi kong sinasabi sa inyo na siya na nga may utang. Siya pa yung malakas ang loob na magalit. Di ba? Pilipino eh. So, lakasan mo rin ang loob mo na lumapit sa Panginoon na, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Kasi lahat naman tayo may kasalanan. Lahat tayo nagkakasala at patuloy tayong nililinis ng Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na ang demonyo ay bubulungan kayo na huwag na kayo magsimba. Kasi nakakaya yung mga ginagawa mong mali. Baka malaman ni Pastor Mac, ni Pastor Jan, o kaya ni Mama Nang. Alam niyo po, huwag po kayong mag-alala kasi there is no condemnation. Meron tayong kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon, humingi po tayo ng patawad at sinabi po sa 1 John 1:9 na God is faithful and just to forgive those who sins against Him.
So, He is faithful and just. Ngayon, God also looks in your heart. Kapag nakikita ng Panginoon na, Lord, sising-sisi ka talaga, He knows. And when you ask forgiveness, He forgives you. Hindi tayo dapat nahihiya kasi ang kaaway, laging ginagamit itong mga dati nating kasalanan para hindi tayo bumalik sa Panginoon. Nakuha niyo ho yan? Kaya ngayon, wag na po tayong mahiya sa Panginoon kasi hinihintay niya tayong bumalik. Amen? Tularan po natin yung prodigal son na sinabi niya sa sarili niya, nauuwi na lang ako kasi sa ama ko, pwede naman ako maging servant doon. Kaysa dito, kumakain ako ng kaning baboy. Buti na lang sa bahay ng aking ama, kumakain ng mga servant niya doon ng maayos na pagkain. Lalakasan ko na lang loob ko. Alam naman ho natin yung story na kapag lapit niya sa kanyang ama, nasilayan pa lang siya ng ama niya from very far. Tumakbo na ngayon ang kanyang ama at niyakap siya. Ganun din po ang Diyos sa atin. Kapag meron tayong willingness na lalapit, He will come to us. Pero kapag magmamatigas tayo, na ganyan naman ng Diyos, hindi niya naman ako mahal. Kasi kung mahal talaga ako ng Diyos, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Grow up. Stop that kind of thinking. Pang-immature lang yon. Matatanda na po tayo ngayon. Matatanda na po tayo physically and spiritually. Matatanda na tayo at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako. Amen? Pwede ho ba natin gawin ngayon yun? Tayo pumikit sa panandalian, sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ngayon po, Panginoon, ako'y nagbabalik loob at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen. Na born again po tayo ulit. Now, after manipulation, the devil is actually going to use, halimbawa, hindi niya tayo nakuha sa direct attack, hindi niya tayo nakuha sa manipulation, kasi hindi na tayo na-manipulate ngayon. Ngayon narinig niyo na yung salita ng Panginoon, hindi niyo nahahayaan yung mga dati niyong kasalanan, ang pipigil sa inyo para lumapit sa Panginoon. Ngayon, ito yung gagawin ng kaaway. Ang gagawin ng kaaway, he is going to weaponize the environment. Weaponize the environment. Gagamitin niya yung kapaligiran para atakihin tayo. Tayong mga Kristiyano. So literally, everything around you, the devil is going to use. Isang example, COVID-19. Naalala niyo yun? Sino mga nagdusa nung taon na 2020? Tayo naman, yung mga iba natakot, nagpa-vaccine sila. Remember, sinabi ko po sa inyo, yung mga nagsisimba po noon 2017, 2018, 2019, God already revealed to us na huwag kayong magpapa-vaccine. O, tingnan nyo yung mga nagpa-vaccine ngayon, kamusta? Diba? This is the thing. God already revealed that. And I'm going to tell you again, yung COVID-19 po is just but a child's play. Maliit lamang to, may darating pang mas malaki. At mas matatakot kayo. At sabihin ko po sa inyo ulit, ngayon pa lang, tandaan nyo 2024, ngayon pa lang, wag po kayo magpapaturok ng kahit anong vaccine. Because ang ginagawa ng kaaway ay pine-prepare niya yung mundo para sa mark of the beast. Kung sino yung bibigay, tinitingnan niya kung sino yung bibigay at sino yung mga matitigas na ulo, katulad ko. Kasi kahit na anong sabihin, hindi ako vaccine, bahala kayo dyan. Basta makikinig ako kung ano yung sinabi ng Panginoon sa akin. Ngayon po, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi the devil is going to weaponize the environment again. Hindi lang po sa COVID-19, ano pa ba? Dengue at yung mga nauso, sinasabi nilang uso na tagulan. Ano yung uso? Trangkaso and flu. Yan sa ating mga Kristiyano, hindi uso yan. Kasi oras na ikaw ay lumalakad sa kaliwanagan na katotohanan ng salita ng Panginoon, ikaw ay nag-a-apply o ina-apply mo yung dugo ni Kristo sa iyo, iiwasan ka ng mga sakit na ito. Amen?
Pastor, anong gagawin ko? May sakit ako ngayon. Anong gagawin ko, Pastor? Ang sabi po sa Biblia, lumapit po kayo sa inyong mga elders sa church, hayaan niyong hawakan nila ang inyong mga ulo at ipanalangin kayo. Kaya pag may sakit po kayo, kapag itas po ng service, pwede niyo po akong lapitan. Sabi, Pastor, pwede niyo po akong pag-pray. Pagpe-pray ko po kayo. Pastor, paano pag hindi ako gumaling? Hintayin niyo lang po. Kasi ang healing ng Panginoon, paminsan, tinitingnan niya rin yung puso natin. Kung talaga bang lumalapit ka lang sa Kanya para sa kagalingan o lumalapit ka talaga sa Kanya para hanapin ang Kanyang muka. Amen? Nakita niyo yun? Diba? So the devil is actually going to use the environment. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay inutusan ng Diyos na, para mag-take dominion o tayo ay mag-rule sa land. Sabi niya, let us create man in our own image and let them have dominion over all the birds of the sky and over all the creation, for short. Over all the environment. Ang problema po kasi sa ating mga Kristiyano, ayaw natin mag-involve sa mga part ng, halimbawa, isang example, sa politics. Yun yung pananaw ko kasi noon Kasi nung ako po, gusto ko lang mag-concentrate kung saan ako tinawag ng Panginoon. Pero alam niyo po, pinakita sa akin ng Panginoon na anak, para hawakan mo o mag-take dominion ka over the land, you must take part in the political side. Wag po kayong mag-alala, hindi po ako tatakbong barangay, wala po akong balang kasi wala akong panawagan nun. Pero some of us are called into that position. I am called as a pastor and I'm doing my call right now. But some of us may be called para sa political side. Dapat po kasi Kristiyano ang nakaupo sa posisyon. Alam niyo ho ba yun? Kasi nung una, pinabayaan natin. Tingnan niyo ano nangyari sa AMSIC. Kaya ito pong last election, kinausap ko po lahat. Magkaisa tayo. Kasi pag hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa AMSIC. Puro kapag hindi mo binoto yung kalaban, pag yung kalaban yung nakaupo doon, hihingi ka ng tulong sa barangay, hindi ka papansinin. That's wrong. Taga-AMSIC pa rin tayo Diba? Ilang taon na tayo dito. Pero po ang kinaganda po ito kay Kapitan ngayon. Kahit na yung mga hindi bumoto sa kanya, lumalapit sa kanya, tinutulungan niya. Yun ang Kapitan. Though alam ko po, hindi naman po ganap na Kristiyano si Kapitan ngayon. But you see, you're getting my point. When we take dominion, we take over the land. I mean, at least isa sa mga kakristyanuhan dapat ang nakaupo doon. Amen. Kaya pag tinawag tayo sa political side, let's involve ourselves. Sabihin nyo sa akin, Pastor, natakbo po akong, tutulungan po namin kayo. Ng prayer, po? Baka isip nyo, finance. Kapag po tayo yumaman, bakit hindi? Pero as of right now, ang concentration po kasi natin yung mga bata. Sa school, yung mga ating pinapakain, yung ating pinapaaral. Kasi po, ang kabataan, sila po yung ating magiging future leaders. Kung papansinin nyo po yung music team natin, lahat yan taga-school. Okay? O, tingnan nyo yan. Kung hindi po natin, ibig sabihin, itong mga batang to, okay, itong mga batang to, they really seek the Lord. Walang yan. Sabay-sabay yung mga kaklase. Pero yung mga kaklase nila, hindi nagpatuloy. Pero sila, andito pa rin. Graduate na sila, may sarili na silang trabaho. Alam niyo po yun, it's something that we need to invest. Kaya andun po yung concentration natin. But eventually, if the Lord will really speak to us regarding this, at kapag meron po talaga kayong true conviction, then go. We will support you. Mag-start po kayo sa tanod,
Tapos magpakasikat kayo sa pagiging barangay tanod hanggang sa makaakyat po tayo. Little by little. This is how we take dominion. Amen? Kasi po, ang sabi ng Panginoon, take dominion. If you will not take dominion over the land, the enemy will use the land to weaponize against you, against Christians. O paano ginagamit ng kaaway ang environment to persecute Christians? Bigyan ko kayo isang example. Baka iba sa inyo nakaranas na rin nito. Alam niyo po, ang buong AMSIC, wala pong respeto sa simbahan na to. At least dito po sa Humphrey. Alam niyo kung bakit? Bakit walang respeto? Kasi una, nagtatapon sila ng basura dito sa bakuran natin. Tatapon ng patay na daga, yung mga hasang ng isda na kanilang, dito nila tinatapon. Tingnan nyo ito. Kami naman, okay lang. Sige, tapon dyan. Sinunog namin ngayon. Ngayon nagsunog kami. Aba, sila pa nagpabarangay. Bawal po magsunog, sabi ng barangay. Aba, sabi ko. Alam niyo ho ba, sabi ko dun sa barangay, alam niyo po ba yung mga sinusunog namin galing sa kanila? Sabi ko. Tinatapon nila dito yan. Pwede ho bang tingnan nyo yung CCTV kung sino yung nagtatapon dito kako? Tapos, regarding sa sunog po, sinusunog namin yung basura nila. Pero po, hindi nyo po ginagawa ng paraan yung nagsusunog dyan sa tabi ng kantin namin. May mga kumakain na bata dito, sabi ko. Pwede nyo bang pakitingnan din? Sabi ko. Mabait po ako, mabait. Hindi po ako, bakit ganun? Hindi ako ganun. So, ginawa po naman po nila, and it's a good thing. Pero sabi kasi ng Panginoon, walk in light, love your... di ba? So, the moment you said those words, I said those words, I reminded myself, sabi ko, Lord, I'm walking in light. Amen. So, ganito po. If we want to take over the land, saliksikin niyo po ang Panginoon. Pag tinawag ko kayo sa political side, then do so. Ang kilala ko lang pong tinawag sa political side si Aaron sa si Tatay Alvin, which is nagpaplano na po kami na kung saan man yung papunta. Sikreto yan. Hindi naman nila pakikinggan ito itong video natin, kaya hindi nila malalaman. Ngayon po, as soon as we take over the land, there will be changes. I'm telling you, kapag Kristiyano ang umupo sa ating barangay, simula pa lang sa barangay, magkakaroon ng changes dito. Magkakaroon ng pagbabago. Kasi po, we took over the land. When the Lord says, take over the land, take dominion, yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Amen po ba? Yan. And if we took over the land, AMSIC will be blessed. Mapapagpala ang AMSIC. Sinasabi ko po sa inyo, papagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon, last, number 7. Ang ginagawa ng kaaway para tayo ay atakihin ay placing yoke, Y-O-K-E, on our shoulders. Placing yoke on our shoulders. Hindi niya na tayo matinag sa lahat ng katakutan, sa weaknesses, hindi niya na tayo mamanipulate, hindi niya na tayo masisi. Ngayon, ang kaaway niyan, gagamitin niya, ay aatikihin niya tayo. Parang ganito rin, direct attack pa rin, but he's going to place yoke upon us. O sige po, tatanungin ko po kayo, nakaranas na ho ba kayo ng sakit na pabalik-balik? Yung parang, eto na naman, sakit ko na naman to. Meron na naman akong ganitong sakit. Panginoon, nagsisilbi naman ako sa iyo. Bakit ganito? Bakit may sakit pa rin ako? Bakit yung aking mga kasukasuhan? Bakit aking likod? Bakit ang aking lagi na lang akong inuubo? Etc. etc. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit ganito? Because, look at this. The devil is placing yoke upon you. Parang yung sa Luke chapter 13, verse 10 hanggang 13. Sabi niya dito, now, when Jesus, when he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could not
could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said, "Woman, you are loosed from your infirmity." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Kung sabaga itong babaeng ito, sabi niya, hindi ba anak naman to ni Abraham? Lahi to ni Abraham. Bakit meron siyang ganitong kapigatian? Infirmity, spirit of infirmity. Ngayon, dahil sa spirit of infirmity, yung kanyang nakabent over siya for 18 years. Hindi siya makapag-straight. Nakita ni Jesus, nirebuke niya yung spirit of infirmity, and then, what happened? Biglang, nag-straight yung babae. Naging dumiretso siya. Wow. Diba? Gumaling siya. Right there and then. Ngayon po, gusto ko pong malaman ng bawat isa, pwede tayong patungan ng yoke, Y-O-K-E, ng kaaway, if we have these little glimpses of sin. Little glimpses of sin. Katulad ng hindi ka marunong magpatawad. Naaalala mo pa rin yung ginawa ng kaaway mo nung 20 years ago at hindi mo pa rin mapatawad hanggang ngayon. Nako! Alam niyo po, open door yan. And when the devil sees that, he can place a yoke on you and you will get sick. Pastor, ibig mo sabihin, patawarin ko na sila kahit na karumal-dumal ang ginawa nila sa akin? Yun po ang kautusan ng Panginoon. Pastor, hindi mo naintindihan kung ano yung ginawa. Ayoko na rin intindihin. Kasi pagsubok mo yan. O sige, para po mas maintindihan niyo po, ano ho? Alam niyo po, yung level ng pagpapatawad, pag nag-release ka na ng pagpapatawad, ikaw ang maluluwangan. Bigyan ko po kayong isang example. Alam niyo ba nung maliit ako, may nang-abuso sa akin. Imagine niyo 6 years old ako, may umabuso sa akin. And whenever, there are times in my childhood na kapag naaalala ko yun, talagang nagpa-flashback at natatakot ako. Pero, years after when I knew the Lord, nakilala ko ang Panginoon, at isa sa mga utos niya ay patawarin yung mga nagkasala sa iyo. Alam niyo po ang una kong ginawa? Lord, gusto ko lang patawarin itong taong to, Lord. Tell me how, sabi ko sa Panginoon. Then, kasi hindi ko pa naririnig ang Panginoon noon eh. Tinignan ko si Mama Dang. Kasi si Mama Dang, sa tuwing may maninira sa kanya, lulutuan niya ng pagkain. Lulutuan niya ng pagkain, bibigyan niya ng something, tutulungan niya, alam niyo yun? Ganun si Mama Dang. Minsan nga, naiinis na kami magkakapatid. Sinisiraan ka yan. Bakit mo pinapautang? Kakainin na nga lang natin. Ipapautang mo pa yan. Sinisiraan ka yan eh. Opo. Right in my face, akala kasi nila, hindi ako nakakaintindi ng Kapampangan. Nagkakapampangan sila, sinisiraan nila si Mama Dang. Pero si Mama Dang, chill lang. So, ginaya ko siya. So, yung nang-abuso sa akin, binigyan ko din ng gift. Alam niyo po, pagbigay ko ng gift, there was a release in my heart. May parang nawala, parang naluwangan. Then sabi ko, Lord, ito pala yung sinasabi mo sa iyong salita. Ngayon po, kapag meron kayong taong hindi niyo po mapatawad, regaluhan niyo. Sasayang lang ako ng pera, Pastor. Hindi ka po magsasayang ng pera. Sa oras na binigay mo yung regalong yon, ginawa mo yung salita ng Panginoon. Ngayon, kapag hindi mo yung gagawin, makinig kayo mabuti, meron kang bukas sa pinto para sa demonyo. At alam niyo po ngayon, 2024, double time ang demonyo. Kung hindi nyo na re-realize, double time sila ngayon. Yung atake nila, it's double time. Hindi lang sa normal na tao, mas lalo sa mga Kristiyano.
Pastor, di magpaka-mundo na lang tayo para hindi tayo atakehin. Good luck sa inyo kapag yun ang iyong pag-iisip. Alam niyo kung bakit? Kasi pag dumating si Jesus, hindi kayo kasama. Ganun lang yun. Sinasabi ng iba, di tabi na lang kami ni Satanas. Maghahari kami sa impyerno. Hindi siya maghahari sa impyerno. Alam niyo po, si Satanas, pagdating niya sa impyerno, lahat ng mga kasama niya doon masusunog. Sabihin natin, forever. Forever silang masusunog doon. Kung sa baga, habang sila ay nasusunog, yung mga makasalanan at yung mga fallen angel, kapag nasusunog na yung kamay nila, after malaplos lahat, babalik ulit. Lalaplos ulit, babalik ulit. Ganun ang impyerno. So wala po tayong position doon. Huwag niyo pong ma-misinterpret yun. Kaya ito po, ang sabi ng Panginoon sa atin na tayo ay matutong magpatawad. Amen? Lagi ko pong ine-emphasize yan kasi ito yung gusto na ibahagi sa atin ng Panginoon. Kaya habang iniisip nyo yung mga listahan nyo ng mga, ito hindi nagbayad ng utang sa akin to eh. Ito, niloko ako nito eh. Ito, hindi ko mapatawad to kasi ganito, ganyan. Yung ginawa niya sa akin, yung ginawa niya sa pamilya ko, iniwan ako ng asawa ko. Ang dami nating dahilan. Pero sabi ng Panginoon, patawarin natin sila. Mahirap. Sabihin ko po sa inyo, hindi nyo ito magagawa ng overnight. Pero, ang kagustuhan ng Panginoon, yung puso mo na gusto magbago. Lord, gusto ko pong magbago. Gusto ko po silang patawarin, pero Lord, turuan mo po ako. Ganun po yung gawin natin. Amen po ba? Yan, para wala tayong bukas na pinto para sa kaaway. At alam niyo ho ba, lahat ng mga atake ng kaaway sa atin, pwede itong matanggal kapag pinapractice natin yung panawagan natin. Lahat ng atake ng kaaway sa atin, pwede itong matanggal at iiwasan tayo ng kaaway kapag tayo ay nagpa-practice ng ating panawagan. Isang example, itong pagpipreach ko, ito yung panawagan ko. Tinawag ako ng Panginoon bilang pastor. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, nagpa-practice ako ng panawagan ko. And the more I practice preaching, the more the anointing flow upon me, and that anointing actually removes every infirmity. Kaya kapag tayo ay may sakit, sasabihin natin sa kaaway, binigyan mo ako ng sakit maghahanap din ako ng may sakit. Pananalangin ko sila. Pastor, paano sila maniniwalang may sakit na gagaling sila sa sakit nila? Ako mismo may sakit. Hindi ba dapat pagalingin muna ako ni Lord? Okay, maling pag-iisip. Kasi tinitingnan ng Panginoon ang puso mo. Ngayon, ipanalangin mo lang sila. Halimbawa, wala kang pera. Dahil wala kang pera, sige demonyo ka, hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon para makapagtrabaho ng maayos. Ginugulo mo ang buhay ng pamilya ko. Ito ang ganti ko sa iyo. Tutulong ako sa mahihirap. Magbibigay ako ng madaming ikapo para may taguyod ang kaharian ng Panginoon. Maghahanap ako ng mas mahirap pa sa akin. Bibigyan ko sila ng pagkain. At tandaan niyo ito, the moment na binibigay niyo yung pagkain na yon, remember, Lord, I am walking in light. And you are remembering the blood of Christ upon you. Amen. Yan. So ito po, hindi lamang po sa sakit, sickness, ang yoke. Pero ito po, malalamang mong pinapatungan ka din ng yoke ng kaaway kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia at naaantok ka. Ayan. Pastor, hindi ba normal yun? Hindi normal yun. Babasa ko ng sa tuwing nagbabasa ka ng Bible, doon ka inaantok. Pero pag nagbabasa ka ng mga balita, ng mga posts, ng mga issue, katulad nung kay Carlos,
O, tingnan yung mga mukha nyo. Alam ko, nagbabasa kayo eh. O, di ba? Pero tayo, ganap na ganap talagang, wah! Bukas na bukas yung ating mga mata dahil sa chismis. Problema ng ibang pamilya yon. Huwag tayo mag-aksaya ng oras doon. Wala na akong ibang nakita sa sa ano ko eh, FYP ko. Ano ba naman to? Wala naman akong pakialam dito. It's because ito yung gusto ng mga tao. But kapag nagbasa tayo ng Bible, naantok tayo. Pag nakikinig tayo ng preaching, naantok tayo. Bakit? Because the devil is placing a yoke upon you. Pastor, paano maiwasan ito? Kasi po, kapag tayo ay nanatili sa loob ng presensya ng Panginoon at alam natin yung ganap na presensya ng Panginoon, hindi tayo dadapuan nito. Kapag sinasaliksik natin talaga ang Panginoon without anything, we are really concerned about knowing God. People of the Lord, this is the time that we must seek the Lord earnestly. Hanapin natin ang Panginoon ng buong kasigasigan. Alam niyo po, kasi ang atake ng kaaway ngayon ay left and right. Left and right. Umpisa na lang natin sa family natin. Kamusta po yung family ninyo? Okay lang po ba kayo? O may mga problema tayo? Diba? Hindi, pastor, normal naman yung problema. Lagi na may Hindi, ibang klase yung problema ngayon. Napapansin niyo? Parang masakit na sa loob. Parang nakakasakit na ng puso. Na sobra na, ito po, yung nasubukan nyo na yung problema nyo na sa sobrang tindi ng problema nyo, nagigising kayo ng umaga, tapos pag naalala nyo yung problema ngayon, tutulo na lang yung luha ninyo. Nasubukan nyo yan? Diba? Bakit? Alam nyo kasi ang kaaway ay nilulusob na tayo ngayon. Lalo na pag alam niyang Kristiyano ka. Pero sa patuloy nating pananaliksik sa Panginoon at pag-i-stay sa Kanyang presensya, doon tayo na proprotektahan. Amen? Kaya nga po ang ating bersikulo ngayon is actually sa Ephesians chapter 5. Chapter 6 rather. Simula tayo sa verse 10. Sabi niya dito, finally, be strong in the Lord and the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Put on the full armor of God. Na-preach ito ni Pastor nung one time. Ano yung kailangan natin gawin? First of all, number 1, belt of truth. Kung babasahin ho natin ito from 12 onwards, pero isa-summarize ko lang po para makita natin kung ano yung kailangan nating alalahanin. Belt of truth. Buckle around your waist representing truth and integrity. Huwag tayong maniniwala sa rules ng mundo. Isang rule sa mundo, makinig kayo mabuti. Ang rule ng Panginoon, kapag hindi kayo kasal, hindi kayo pwede magsama sa isang bubong. What God has joined together, God make them one and they become one flesh. Sa altar, kapag meron tayong mga anak na sinasama nila yung kanilang mga girlfriend sa bahay at inuuwi na, doon na nakatira sa inyo, bilang magulang, kailangan nyo pong i-correct yun. Alam nyo po kung bakit? Nagbubukas kayo ng pinto para sa demonyo na manghimasok sa bahay ninyo. Pastor, hindi ko na masabihan ng anak ko kasi malaki na siya. Yun ang problema. Kapag wala po tayong otoridad bilang isang magulang. Kaya ko po sinasabi ito kasi ito yung truth sa Bible. If we practice the truth, or we will believe what the world has been saying. Ano yung sinasabi ng mundo? Okay lang yan. Ito naman yung uso ngayon. Ayan. Hindi uso kay Lord yun eh. Yun yung problema. Ang uso sa mundo, hindi uso kay Lord. Ang batas ng Panginoon, batas niya. Ito yung katotohanan. At sa tuwing
pinapractice natin yung katotohanan, we are reminding ourselves of the truth of the Bible. Amen? So yun. Huwag po kayo magagalit sa akin. Ano ho? Kasi mas maganda lang magalit kayo sa akin kaysa si Lord ang magalit sa akin dahil hindi ko tinuro sa inyo yung tama. Kaya kayo na lang magalit sa akin. Okay lang yan. Siraan nyo ako. Bahala kayo. Okay? It doesn't really matter. But basta ang sasabihin ko yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ano ho? So hindi lamang po yun yung truth na sinasabi ng Panginoon. Halimbawa, ito yung truth na alam natin. Wala kang pera. Madami kang kailangan. Pastore, wala talaga. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, you are blessed. And God will supply all my needs according to His and, di ba? Yun yung truth. Pastor, wala namang provision. Ito talaga yung realidad. Anong gagawin ko? Believe in the truth. Kasi ang sabi ng Panginoon, meditate upon it day and night. Let the word of the Lord be upon your head day and night. Ito yung laging mamumutawi dapat sa inyong mga bibig. Kaya pag wala kang pera, huwag mo sabihin wala kang pera. Wala kang pera. Nagbe-business ka, lalo na sa mga inchik. Pwedeng pa utang. Wala kita. Wala daw kita. Pero, ano yun? Declaration pa rin. Kasi our mouth has power. Okay? Pangalawa, breastplate of righteousness protects your chest, symbolizing living a righteous life. We remind ourselves of the righteousness of God in us. Makinig po kayo mabuti, hindi tayo matuwid dahil sa ating mabubuting gawa. Kahit anong buting gawa mo, tulong mo sa buong mundo, hindi ka bubuti. Ginagawa natin yung tulong na yon dahil nagagalak lang tayo dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Ang katuwiran po natin, ang righteousness natin ay nasa krus ng Kalbaryo. Na dumaloy na dugo ni Kristo, yun po yung ating kapatawaran. At ang katuwiran po natin ay si Jesus. Amen po ba? Kaya lahat tayo makasalanan. Pero pinatawad tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung tatanungin ko kayo, kapag dumating si Jesus ngayon, sigurado ba kayo sa langit kayo? Sino sigurado? Magtaas po ng kamay. Paano yung iba? Pastor, di ko alam kung sigurado ba ako ganito. Dahil sa dugo ni Kristo, ikaw ang ngayon ay matuwid. Okay? So pagdating mo sa langit, tinanong ka, bakit ka nandito? Madami kang kasalanan ha. Hanapin mo si Jesus. Jesus, ikaw ang aking lawyer. At siya yung haharap sa hukuman. Alam niyo, pagdating ng judgment, katabi natin si Jesus. At lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, siya yung nakaharap sa judgment. Ibig sabihin, na-place na yung judgment kay Jesus sa cross of Calvary. Okay? So, yun na yun. Kaya ang righteousness natin, we remind ourselves of God's righteousness at the cross of Calvary. Okay? Number 3, fitted with readiness of the gospel of peace. Shoes that prepares you to spread the message of peace. You remind yourselves that you are wearing the sandals of God when you spread the word of God. Unahin po natin yung ating mga kamag-anak. Ano po? Kasi alam niyo ho ba, kapag dumating si Jesus ngayon, tayo mga nananampalataya sa Kanya, kukunin tayo ng Panginoon. Sasalubungin niya tayo sa langit. Pero hindi natin, sasabihin mo kay Jesus, Jesus, pwede ko bang hilain yung asawa ko? Hindi siya kasi tumanggap eh. Hindi pwede yon. Alam niyo po ba yon? Hindi po pwede yon. Ang salvation po is individual. Kailangan tumanggap tayo na bawat isa. Ano? Kaya, that's why, when we reach to our family members, we preach to them the gospel of peace. At ito po ang pwede nating maitulong sa ating mga kamag-anak.
At ito po, pinapractice natin yung salita ng Panginoon. Number 4, shield of faith. Able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, representing trust and belief in God. Do you trust the Lord? Nagtitiwala ho ba tayo sa Panginoon? Alam niyo ho kasi kapag hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, sino pagkakatiwalaan natin? Di ba? Wala na tayong pag-asa, wala na tayong ibang pagkakatiwalaan, wala na tayong ibang pananaligan, kundi ang Diyos lamang. Kaya kapag ang Diyos aawayin mo pa, sino pang kakampi mo? Pastor, paano ba natin inaaway ang Diyos? Kapag hindi ka lumalapit sa Kanya, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa sa salita ng Panginoon, wala kang personal devotion o personal worship, hindi ka lumalapit sa Kanya, yun yung problema. Tapos lalapit lang tayo sa Panginoon kung kailan meron tayong kailangan. Mainam kapag maliit pa yung kailangan mo, tumapit ka na sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, gusto ko lang kitang makilala. Tao po, parang tao ang Diyos. He is like you. Na kailangan natin siyang kilalanin. Ano ho? And the more we know God, the more we will be able to trust Him. Madali bang pagkatiwalaan ang taong hindi mo kilala? May mga kakilala ho ba kayong ganon na bilhin mo na to, maniwala ka sa akin, bago to. Pinapakita sa iyo cellphone. Asan yung box? Nawala na. Ayun pala, in-snatch lang, di ba? Mahirap pagkatiwalaan. Huwag po kayong bibili ng ganun, ano ho? Kasi alam nyo, snatch yun eh. Naiba tuloy. Pero, when you trust the Lord, you will trust His Word. Try the Lord. Subukan po natin ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, subukan natin siya kung totoo man o hindi. O isang example na subukan natin ang Panginoon, subukan mo ang Panginoon na gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, matuto kang magbigay ng ikapo. Hindi ko sinasabi ito dahil ako ang pastor, o ulitin ko po sa inyo, wala akong tinatanggap dito sa simbahan na to. Okay? May binibigay sa akin si Mama Dang, promise ko kay Lord, wala akong tatanggapin from this church. It will all go for the ministry. Sa ilaw, kung ano pa man yung mga pinapagtrabaho natin dito, pinapalinis, kung ano pa yung kailangan na pwede nating i-donate sa mga scholar sa ating sa school, yun yung po yung pinupuntahan ng ating ikapo. Ano ho? Wala pong napupunta sa amin dyan. Ngayon po, sinasabi ko ito sa inyo para hindi kayo mag-iisip na binubulsa lang ni pastor. Okay? Dahil wala po kaming binubulsa. Alam niyo po, bilang pastor, meron po akong sariling trabaho at meron po akong sariling kita na pinagpala po ako ng Panginoon na kahit na ako ay nagpipreach ngayon, ako po ay kumikita. Okay? Ganun po yung pagpapala ng Panginoon. Kasi kahit si Pablo, sinabi niya, sa mga Philippians na hindi ko kailangan ng pera ninyo, hindi dahil ungrateful ako sa binibigay ninyo, meron akong sariling trabaho, sabi ni Pablo. Okay? Same thing to me. Okay? Yan. So, shield of faith, trust in the Lord. Number 5, helmet of salvation. Protects your mind and thoughts, symbolizing assurance of salvation. How do you protect your mind from the schemes of the enemy? Kasi kapag hindi natin alam ang salita ng Panginoon, i-manipulate tayo ng kaaway. Kasi alam niyo ho ba, ang demonyo, alam niya ang salita ng Diyos. Memorize niya. Kaya pwede na rin tayong lokohin kapag, pag hindi mo alam, wala na sa'yo. Madami kang regalo na galing sa Panginoon na nanggagaling sa Kanyang salita. Andi dito. Ngayon, pwede itong nakawin sa iyo ng demonyo kapag hindi mo alam. Amen. Nasubukan nyo lang na nakawan kayo? Dahil naisahan kayo? Kasi hindi nyo alam. Nasubukan ko yun sa ginagawa kong business. Hindi ko alam na ganun pala yung presyo. Binento ko ng mura.
Tapos nung nakita nung kasama ko, binenta mo, magkano binenta? Sabi, ganito lang, sabi niya. Tako, sabi, naisahan ka. Sabi, di ba? Kasi hindi ko alam. Kaya nung inalam ko, ngayong alam ko na, hindi na ako naloloko. Same thing for the word. Know the word, hindi ka may isahan ng kaaway. So protect yourself by knowing the word and meditate upon it day and night. Lastly, sword of the Spirit. The word of God is used to defense and offense in spiritual matters. Sword of the Spirit. The devil will actually deceive us in many ways and temptate us in many ways. Katulad ng pag-temptate niya kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, hindi ba Diyos ka? Dahil nagugutom ka, gawin mo ang tinapay itong batong ito. Pero anong sabi ng Panginoon? Dahil alam niya yung salita ng Panginoon, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Hindi tameme si Satanas. Kasi alam ni Jesus yung salita ng Panginoon at promise niya. Nakasulat yun sa Deuteronomy. Ngayon po, kapag tayo, sinasabihan tayo ng kaaway na kung mahal ka ng Diyos, bakit ganito yung buhay mo? Bakit ka may sakit? Bakit may ganito? Alam niyo po, huwag niyong entertainin yun. Kundi, entertainin niyo yung salita ng Panginoon. Kapag may sakit ka, anong sinabi ng Panginoon tungkol sa'yo? Ikaw ay pinagaling na. By His stripes, you are healed. We are healed. Kapag naghihirap ka, wala kang pera, the Lord says, my God will supply all my needs according to His riches and glory, and He has plans for you to prosper you. Amen? Madami yon. Kaya kailangan alam natin itong lahat. Kapag tayo naman ay nangangamba sa ating future, nangangamba sa hinaharap ng ating buhay, kahit na madami tayong pera, meron tayong lahat, paano kaya yung future ng anak ko, etc., etc. Remember, if you are saved, the Lord will save your entire household. Amen? That's why keep this in mind, people of the Lord. Huwag niyo pong kakalimutan ang salita ng Panginoon. So, last reminder before we end this preaching. The point of this series na ating pinag-usapan is for us to take our gift back. Kunin natin yung regalong ibinigay sa atin ng Diyos ulit. Ano yung binigay niya sa atin? The Lord says, He has given us dominion over the land. If we will not take dominion over the land, the devil will take it away from us. Amen. Sabihin natin ngayon, itong lugar na to, lahat ng taga-AMSIC kayong lahat, diba? Okay? Sabihin natin ngayon, sa puso natin ang AMSIC ay sa akin. It belongs to the body of Christ. We are the body of Christ. Okay? Just so you know. Kaya pag sinabi natin, AMSIC is mine. This is mine. It's just like we are declaring, AMSIC is for the Lord Jesus Christ. We are the body of Christ. Amen? That's why when we take over the land, madami ang mag-change dito. Madaming magbabago dito. Kaya unti-unti ipanalangin natin sa Panginoon. Magbabago yung sitwasyon nyo sa bahay. Makikita nyo na lang yung AMSIC bigla na lang magiging social na lugar na kung saan papasok sila dito, yung ibang mga tao papasok dito, nahihiya sila kasi ang linis. Hindi nyo ba pinapangarap yon? Na darating yung araw na meron tayong ganon. Ngayon po, kailangan lang natin pong gawin, magkaisa tayo sa panalangin at sabihin natin sa ating sarili, sa atin ito. Binigay ito sa atin ng Panginoon. Tinanong ko po sa inyo last week kung sino yung mga taga-Angeles talaga. Sino yung mga AMSIC talaga? Dito kayo pinanganak, dito kayo... Sino? Isa lang. Dalawa. Saan kayo galing yung iba? Ba't tayo nandito? Alam niyo ho bakit? Kahit ako mismo Pero po, nasa 20 years na kami dito. No? Pero hindi kami talaga taga dito. Pero po dito kami tinawag ng Panginoon. At dito rin kayo tinawag ng Panginoon kasi nandito kayo. Diba?
Pansinin nyo, nagkita-kita pa tayong sang lupalop man tayo nang galing at naging body of Christ tayo dito. It's because this is our calling. The Lord is calling us to take over the land. And when God says He's going to bless this land, if my people will humble themselves, call upon the name of the Lord, repent, and ask forgiveness, the Lord says, I will give them their land. So ang kailangan lang natin ngayon, lumapit tayo sa Panginoon, sabihin natin, Lord, forgive me, renew me. Lord, binibigay ko sa inyo lahat ng aking kahinaan. Lord, ikaw po ang manahan sa akin dahil gusto ko pong lumakad sa liwanag. Gusto ko pong i-apply ang dugo ni Kristo sa akin. Amen po ba? Sige po, lahat po tayo tumayo. Sabihin natin sa Panginoon ito, Lord, we just want to bless your name. And today, O God, we just dedicate our lives to you. Come on. Ibigay po natin ang ating sarili ngayon sa Panginoon. Lord, lahat ng meron ako, sabihin niyo po, yung bahay ko, yung aking sasakyan, Lord, yung aking pamilya, yung aking mga anak, Panginoon, lahat ng aming ari-arian, Panginoon, lahat ng maliliit na bagay, yung aming tindahan sa mga nagbi-business, yung aming lugar, Panginoon. Lord, lahat ng ito, sa'yo na, Panginoon. Gamitin mo po para sa ikakalwalhati ng inyong pangalan. Simula po ngayon, Panginoon, ibinibigay namin ito sa inyo. Ikaw po ang may-ari ng lahat. Lord, because I belong to you and you belong to me, Lord. And we believe, O God, this act of surrender, Lord God, will cause us, Lord, to draw ourselves near in your presence, to know you more, O God. That is why today, O Lord, we just surrender everything into your hands. Ikaw po ang mapagpala, Panginoon, sa lahat ng oras. Lord, we just want to thank you, O God.